Magandang araw mga brad, sa wakas natapos na natin ang tuning ng ating AIMA A500 mid-drive build project. I'd like to share sa inyo ang takbo ng ating electric gamit ang bagong controller. Tara, samahan niyo po ako. Let's go! Brad Oli TV. Let's go. Bago ko po simulan, gusto ko po muna magpasalamat of course kay A2J MTech dahil sa kanya ko nakuha ang ating Fire Driver 84530, kay JRC of course sa ating mid-drive build, and lastly kay Paul Throttle PH e-bike garage sa biglaang home service para ma-install ang ating bagong controller. Bakit nga ba ako nagpalit ng controller from 72360 to 72530? Main reason ko is para magkaroon ng allowance for thermal generation. Alam naman natin ang controller ay umiinit lalo na kung mahaba ang biyahe at napapasabak sa matinding ahunan. Sa bagong controller na kinabit natin, at least kahit papano, magiging siyang efficient kasi designed ito sa mas mataas na battery and motor. Ang gusto ko lang naman ma-achieve ay hindi hirap ang ating electric lalo na kung mga tuloy-tuloy na ahon tulad sa Marilaki, and hindi persado pag sobrang tarik ng kalsada tulad ng paakyat papuntang East Ridge Angono Rizal via Coronel Guineo. Siyempre maganda rin ay improve ang acceleration lalo na for safe overtaking lalo na sa mga highway. At ayun, sa wakas, after ilang weeks sa settings ng ating bagong controller, salamat kay Boss JR ng JRC, kay Boss Michael ng CK Custom, and kay Boss Miguel of course. Nakuha ko na yung preference ko na tune para sa ating AIMA A500 mid-drive. Tipid sa battery, at the same time may sipa sa acceleration, sa overtaking, and malakas ang torque sa ahunan. Masasabi na natin na kaya na talaga natin makipagsabayan sa mga gasoline scooters like mga Mio. Panoorin niyo po ang aking quick actual road test ng ating bagong settings. Huwag po kalimutan i-hit ang like, follow, or subscribe buttons at support niyo po sa aking munting channel. Maraming salamat po. Sa mga magtatanong po, ang aking motor ay isang QS138 version 1 na mid-drive motor. Ang aking battery naman ay 72 volts 70 Ah with a 200k JK BMS with active balancer. Sa settings naman, ginawa ko sa mode 1 is for CTUs, which is ang maximum is 60 kph. Sakto lang yung kanyang torque, baga hindi naman sobrang aggressive. At the same time, ito yung way para makatipid tayo sa battery, lalo na ito naman yung normal average speed natin, which is 40 to 60 km/h pag na mga sa city or highway. Ang mode 2 po ay nakaset naman para sa mga ahunan para ma-maintain niya ang 40 to 60 km/h na ahon. Mode 3 naman ang full power, which is 200A line and 530A phase.
maraming salamat ulit sa pagtapos ng video na to, and I hope po subaybayan niyo po ang aking mga ibang vlogs regarding sa ating pag-electric. Again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat po. Bye-bye!